Naku po, unti-unti na talagang sinasakop ng China, mga tol, ang West Philippine Sea. Eto, mga Chinese fishing militia boat, kakulay na daw ng barko ng China Coast Guard, no, namataan. At ito'y isang strategy yan ng China na talagang damihan na ng damihan ng mga barko dito sa West Philippine Sea dahil yun ang paraan nila para talagang masakop na nila yan eh. Hindi man sila makapagtayo ng mga panibagong isla, pero nagdaragdag naman sila ng napakaraming barko. At unti-unti talaga magiging polluted na yan ng mga incheck, mga tol. Ito, panoorin natin tong balitang to mula rito sa GMA Integrated. Ano, mga Chinese fishing militia boat na kakulay ng barko ng China Coast Guard namataan. Ay nako, yan na nga ba sinasabi natin, no? Talagang hindi sila paaawat, hindi sila papipigil, mga tol. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa GMA Integrated. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng commentary at reaction. Particular, mga kapatid, may kinalaman to sa mga issue sa West Philippine Sea. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction na tulad nito. Huwag na po natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Kakulay na ng mga barko ng China Coast Guard ang mga militia boat nila na namataan sa Baho de Masinloc. Sa may Scarborough, ando doon. Posibleng dagdag presensya ng China yan habang nakadeploy na sa ibang lugar ang mas mabibilis nilang barko ayon sa ating Coast Guard. Dagdag presensya, mga tol. 'Di ba? Habang sa ibang lugar doon naka-deploy yung mas mabibilis, eto nagdala na naman sila ng mga panibagong mga barko, mga tol, dito sa Baho de Masinloc. Nangangamba kasi sila na baka mabawi na ng Pilipinas itong Baho de Masinloc kasi napasaka nila yan at nakontrol nila yan noong 2020 na noong 2012 nung nagkaroon ng standoff diyan. Panahon ni Pinoy yun eh. Umatras kasi ang Philippine Navy noon, 'di ba, para hindi matuloy yung giyera o engkwentro. Kaso sila hindi na nila iniwan yung Scarborough at yan din yung pinangangamba nating gagawin nila sa Ayungin Shoal kapag ka nabulok ang barko doon at gumuho na. Papasukin nila, hindi na makakalapit ang Pilipinas doon. Nakatutok si Chino Gaston. Exclusive. Ang mga puting barkong ito sa loob ng Baho de Masinloc, kakulay ng mga barko ng China Coast Guard na naglalatag ng floating barrier doon. Pero mga fishing militia boat lang ito na pumalit sa Chinese Coast Guard para magbantay sa Baho. Base sa mga litrato, Kunyari mga fishing militia lang yan pero talagang ano yan, ano ng militar nila, under yan ng PLA. No, under yan ng PLA nila. kulang sila sa navigational at surveillance equipment at walang marka ng China Coast Guard. Sa isa pang litrato, katabi ang isang kulay blue na Chinese fishing militia ship o mga barkong nagpapanggap na mangingisda pero katuwang ng China sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Tama, 'di ba? Kunyari civilian, kunyari private, 'di ba? Pero PLA din 'yan. Ang mas moderno at mabibilis na mga barko ng Chinese Coast Guard naman pumwesto daw sa labas ng bahura. Inaalam pa ng PCG kung bakit may pagbabagong ganito sa operasyon ng China. Ang pinaka-conclusive evidence natin dito is that they are making use of Chinese maritime militia as their alternate vessels on those instances na wala yung presensya ng China Coast Guard to carry out the same responsibility. Mula sa bilang na 12 noong Lunes, nasa 4 na lang na Filipino fishing boats ang nananatili sa Baho de Masinloc. Hindi naman nagbago ang bilang ng Chinese maritime militia vessels na nagbabantay doon batay sa monitoring ng AFP. Actually, sa balita nga, mga tol, nahihirapan na yung ating mga mangingisdang Pinoy dahil sa mga kaagaw na mga dayuhang bansa na nangingisda. Kasama na doon ng Vietnam, China, 'di ba? Yung inilagay na payaw, pinutol pa daw nung Chinese, mga tol. Biruin niyo 'yun, 'di ba? Talagang apektado rito yung food security natin. Kasi yung mga mangingisdang Pinoy, talagang bumaba na talaga yung huli nila, mga kapatid. 'Di ba? Bumaba na talaga yung huli nila. Eto ba yung pinagtatanggol ng mga pro-China? Eto ba yung gusto nilang mangyari sa Pilipinas? 'Di ba? Karapatan natin ipagtanggol ang ating soberanya at nararapat lang naman talagang ipagtanggol mo kung ano yung sayo.
Ang problema, mas gusto ng mga pro-China na magpaalipin na lang eh. Gusto nila maging alila na lang eh, di ba? O kaya maging sunod-sunuran na lang eh. Sa mga dayuhang bansa na mananakop eh. Di ba? O ngayon, may narinig na ba kayong mga sabi-sabi nila, salita nila doon sa gustong paimbestigahan na dumaragsang mga Chinese na student daw sa Cagayan? At saka doon sa mga lugar na malapit sa mga major seaport at saka airport na malapit din sa mga EDCA sites, doon dagsa ang libo-libong mga incheck, mga tol, na bigla na lang daw lumobo. Kailangan imbestigahan yun. Diba? Nahatiran na rin ng supply ng Philippine Navy ang 8 outpost sa Kalayaan Islands na hawak ng Pilipinas. Pero ang resupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, ikinakasa pa lang. Our own monitoring gave us, a total of 55 various Chinese vessels monitored in Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa, Panata, and Lawak. Some of them would be lying to or stationary. Others would be moving, doing patrols. Grabe no, ang dami na talagang mga Chinese na nandirito sa loob ng bakuran natin, mga tol, no? Kailan kaya darating ang panahon na magagawa na ng Pilipinas na mapalayas yung mga yan? Diba? At kailan kaya magagawa ng Pilipinas na malaya na tayong nakakapaglayag sa ating mismong karagatan ng walang mga sagabal? At saka kailan kaya magagawa ng Pilipinas para din sa ikabubuti ng ekonomiya natin, yung madidrill na nila yung mga langis dyan? Diba? There will be adjustments. The broad picture is that we will not be deterred in conducting our rotation of troops and providing them their provisions, their resupplies. Kinumpirma naman ng PCG na pabalik na mula sa hydrographic mission sa Bolinao, Pangasinan ang BRP Gabriela Silang at BRP Ventura ng Namria. Patuloy daw. Eto, hindi daw yan hinarang, sabing ganon, no? Pero binuntutan daw yan. Pero mo sa layong 35 nautical miles mula sa Alaminos, diba? Alaminos, Pangasinan. Napakalapit nun, mga tol. Ganun palang kalayo sa Pilipinas, mga tol, no? Nakabuntot na agad ang mga incheck. Ang pagbuntot ng Chinese Coast Guard sa 2 barko. Sa isang social media post, kinumpirma ng security analyst na si Ray Powell na kahit sa mismong survey, sumasabay sa bawat kilos ang nagmamasid na China Coast Guard vessel. Para sa GMA. Grabe. Talagang lumala, no? Lumalala, mga tol, yung nangyayari dito sa dito sa West Philippine Sea, no? Palala ng palala yung nangyayaring wala mang nangyayaring mga aggression ngayon, pero ibang nagbabago ng galaw ngayon ng China. Siguro pinag-iisipan na rin nila kung ano pa yung mga pwede nilang galaw. 'Di ba, nagdadagdag sila ng mga panibagong presensya at ang pinaka nakakabahala ngayon, mga tol, na pinakabago, yung biglang lumulobong bilang ng mga Chinese student daw. Student ba talaga? Baka naman mga espiya yun. Baka naman mga pakawala ni Xi Jinping yun. Na bigla na lang sasalakay sa seaport, sa airport, at saka sa mga EDCA sites, di ba? Hindi natin alam. Kaya kailangan talaga imbestigahan yun ng gobyerno natin. Hindi pwede maging pabaya. Lalo na ngayon, di ba? Tensyon, ang tindi. Well, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito, mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.